Mukhang nagtawag na nga itong si Tiger at dumadami na yung pusang galang tumatambay sa harap ng bahay namin. Kapag hindi nga napagbibigyan, eto't napakasama pa ng tingin sa akin. At dahil tag-ulan, wala na din naman akong no choice, eto't ginawan ko na din sila ng mini shelter. Simula nga ng tuluyan kong inampon si Tiger, napansin ko nga na dumadami na din yung pusang galang tumatambay sa harap ng bahay namin. Naisip ko siguro pinagkalat ni Tiger, uy, maganda ang bigayan doon, tara mga tropa pips, parang ganun. Ako na nga din ang natatakot para sa sarili kong buhay kasi kapag hindi ko sila napagbibigyan, ayan ay titig na titig sa akin. FYI, pinapapasok ko po yung mga pusang gala na yan kasi okay lang naman sa akin na tumambay sila dito sa outdoor playground ng mga anak ko, pero ayaw nilang pumasok. Parang sinasabi nilang, pakainin mo lang ako pero hindi mo ako pagmamay-ari. Parang ganun. Siya pala yung matagal-tagal ko ng isang pinapakain at pinangalanan ko siyang Bridget. Oh, taray, may pangalan. Bridget! Tatlo silang active na nakatambay dito sa harap ng bahay namin na parang alam nila yung schedule ng pagpapakain ko sa kanila. At etong black naman ay pinangalanan ko Georgette. Ay, taray, hindi nyo kakayanin ng mga pangalan, parang mga royalty. Pero isa lang ang napansin ko sa kanila, silang tatlo ay ayaw na ayaw nilang pumapasok dito sa loob ng aming outdoor playground. Kaya naisipan ko, nagawan sila ng shelter at ilalagay ko doon sa harap ng bahay namin. And habang gumagawa nga ako dito, ay tignan nyo naman, titig na titig sa akin itong si Bridget na parang sinasabi niyang, where's my food? Ayan, parang may pinatago talaga. Lately nga ay nahihilig din kami ni Daddy Earl sa woodworks and etong mga palutsina na to, ito yung mga sumobra dito sa aming bakod. And sabi ko, why not? Etong mga spare na to is gawin naming mini shelter nila. Lalo ngayon, sunod-sunod po ang bagyo, ang lakas ng hangin, lakas ng ulan at dahil nga wala namang may-ari sa kanila, is makakatulong talaga tong mini shelter para kahit papano kapag malakas ang bagyo at ulan, is meron silang matatambayan. Umabot pala kami ng second day sa pagpapagawa nito at hindi na nga ako umabot ng second day dahil nilagnat si bakla. Ay, talaga naman nilagnat ang mami siyang nyo. Update na din pala dito kay Tiger. Yes, kinage ko na din po siya at ikikage natin siya for 1 week habang ina-isolate natin para mapa-anti-rabies na natin siya. At para hindi na siya pagala-gala na tuwing umaga ay parang almusal na namin ang paghahanap sa kanya. Kung mapapansin nyo dito sa mini shelter na ginawa namin is may mga chicken wire para naman kapag summer is tatanggalin lang namin yung lona at presko yung mini shelter at matatambayan pa rin nila. Nalibutan lang din muna namin ng lona dahil nga tag-ulan para secured na hindi sila mababasa kapag nasa loob sila. At etong si Bridget, paboritong-paborito niya doon sa ilalim ng sasakyan namin. So yun yung nagsilbing shelter niya. Etong at nung nagawa na yung kanyang bahay ay para naman siyang nagte-thank you niyan. Hindi ko alam kung nagte-thank you ba siya niyan o humihingi na naman siya ng pagkain kasi ang lakas talaga kumain ng batang tubi. Pero habang tinititigan ko nga itong mini shelter, parang naisip ko parang may mali. Parang may kulang. Hindi ko din mawari hanggang sa na-realize ko na hindi pala lahat ng cats is happy kapag exposed sila. So, ang ginawa ko dahil may sobra pa namang kahoy is hinarangan ko yung kalahati. So, kahit papano is meron silang hideout. Tapos, itong mga spare na kainan ng mga aswang is nilagay ko na din dito para at least dyan ko na ilalagay yung mga food ng mga stray na pinapakain namin. At dahil nga mini shelter to is binigyan ko na din sila ng cat bed na para kahit papano is komportable talaga sila na parang bang nagche-check-in lang sila pa 3 hours, 3 hours. Ay, at ang Bridget, siya na talaga ang kauna-unahang buminyag dahil nga hindi niya na ako nilalayasan at talaga naman alam niya yung schedule ng pagpapakain ko sa kanila. Habang itong si Tiger, ay sarap talaga ng buhay. Pinapakawalan ko lang siya kapag magwiwiwi at magpupupo. At dumating na nga po ang dalawa ko pang boarders. Yung isa pinakilala ko na nga sa inyo, si Georgette, at yung isang black naman ay pinangalanan kong Penelope. Panis ka sa mga pangalan. Mas mayaman pa, mas mabango pa sa pangalan ko. Anyway, stay safe everyone. I hope, I pray na lahat po tayo ay safe. Lalo ngayon na sunod-sunod ang bagyo at malalakas na hangin at ulan. Huwag po natin kakalimutan ng ating mga alaga, lalo ngayong oras ng sakuna. Yun lang. Bye-bye!